para po sa akin, para po masabi mo na ikaw po ay stable na po sa buhay, when we talk about stability, kailangan po ay maintindihan natin na ang pundasyon ng buhay mo ay si Jesus Christ. When we talk about stability, hindi lang po ito area ng finances, hindi lang to kung magkano yung pera na kailangan mo para masabi mo stable ka. Hindi lang po ito about finances, relationship with your family, relationship with your friends, relationship sa community. Kamusta ka sa mga kaibigan mo, kamusta ka sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa tatay mo. Kasi kung marami kang pera, may maayos kang bahay, may maganda kang savings, that's good. Pero kung kaaway mo naman ang magulang mo, kaaway mo ang tatay mo, kaaway mo yung kaibigan mo kasi pakiramdam na niloko mo siya sa negosyo mo, sa trabaho mo, nagugulangan mo siya. I think hindi ko po masasabing stable yung buhay ng isang tao kung ikaw po ay maraming kaaway o may galit sa'yo. So balance pa rin po talaga. Hindi lang finances, pati na rin relationship natin. Hindi lang yung relationship natin sa kaibigan natin, sa trabaho natin, sa mga kamag-anak natin sa church. Pero importante sa lahat, yung relationship mo with God. Gaano to kalalim? Gaano ka kadalas nagdadasal? Gaano mo siya intimate na kinakausap? Nakikinig ka ba sa sinasabi niya? Kasi kung ang idea natin ng stability, it's about finances and work, wala pong makaka-achieve nito. Dahil po si Adolf Melker, number 1 na pinakamayaman na tao sa Germany during that time, nagkaroon ng crisis from number 1 naging number 9. From number 1 naging number 9 na lang siya. I think naging $2 billion yung pera niya. Ang ginawa po niya ay nagpakamatay siya. Tumalon siya sa sarili ng train station. Dahil ang dahilan niya, wala na siyang pera. Ako kung may $2 billion ako, baka ako yung pinakamasayang tao. Ano po yung point ko? Pagkatapos po niyang pagsilbihan, yung pera, yung trabaho niya, at naging master niya, yun ang naging pundasyon ng buhay niya. Sa bandang huli ng buhay niya, yung pera at pundasyon ng yung trabaho niya, yung pumatay lang din sa kanya. Kaya po masasabi ko, pagdating sa stability ng buhay, trabaho, ikutan mo yung area in the finances, relationship, with your family, friends, health. Okay? Kasi may bahay ka, may kotse ka, may maayos kang pamilya, hindi ka nag-exercise, nagkasakit ka, hindi ka nag-iingat, nagka-COVID ka, wala na, hindi ka na stable. So, kailangan po, para masabi natin na stable ka sa trabaho, sa work, yung stability ng relationship mo kay Lord, yung pundasyon mo ay kailangan ng Panginoong Jesucristo at yung relationship mo kay Lord ay tama.